Siyempre, dahil nabengkongan tayo, papalitan na natin ng ilaw. Ilaw ang papalitan natin. Ito, pang malakasan na talaga to. Ito, pinadala sa akin. Ang tagal na nito. So, ito, alamin natin kung ano bang laman nito. So, ito, meron pang isang nagpadala sa atin from Hong Kong. Galing kay Sir German Choi. Alamin natin kung ano bang laman nitong galing Hong Kong na to. Siguro naman, magagamit natin to sa pagbumotor. Wala nga namang hindi magagamit to. Or sa pagbablog. Good morning mga kabakbak. Ngayong araw kasi ay yung maintenance natin para kay Beastie. Para makatuloy ako ng level 2 Cordillera, kailangan ko muna ding ihatid to sa mga bago nilang magulang. Itong tatlong to. Katatapos ko lang paliguan tong pangalawang to. Napakalikaut. At ito, tapos na tong isa. Ito yung babae. Hoy, last ka na. Actually, mabilis magpaligo. Ang matagal pagpapatuyo. Ang ingay mo, susunod ka na. Wait lang. Wala ka na rito. Nanay, paalam na ikaw sa iyong anak. Paalam na kayo, paalam na. Napakaligalig mo. Susunod ka na. Halika, iligo na ikaw. Tapos ka nang maligo. Patutuyuan ka naman ngayon. Oh, matatapos na, konti na lang. Tuyo na. Wakas, natapos ka na. Natapos ka din, napakalikot mo ba? Para kang si Puti, kamukha mo si Puti. Ikaw lang yung black version. Kasama na kayong tatlo dito at ako naman na maliligo, tas lalarga na rin tayo. Asa naman kayong tatlo? Maliliit lang naman pa kayo. Dito lang mo ka. Bagong gupit ka na. Ito, gugupitan pa to si Jack na palaaway. Hindi nga sasama ko, Pi. Ihatid lang natin yung tatlo. Paalam na ikaw. Diyan lang ikaw, ha? Huwag na muna magbubuntis ulit, ha? Hoy! Kopi, huwag magpapabuntis. Huwag kang ibabaw dyan sa kanila. Dyan lang. Time check. Alas 9, pasado. Ito, naayos ko na yung tatlo. Hoy, okay lang kayo dyan? Ha? Pupunta tayo Antipolo, hatid ko na kayo. Misa kasi ay sa pinsan ng asawa ko. Yung dalawa, kung napanood nyo yung Vietnam tour, alam nyo na kung kanina mapupunta yung dalawa. Nung umuwi tayo na may dalong gulong, nung sinorprise ako ng Shifam, ito na yung kapalit ng gulong na merong diferensya. Ito, binilugan ko na para makita kagad. So, ibabalik ko to doon mismo sa office. So, may sasabihin ako sa inyo about sa Shifa Client Care Program para malaman nyo rin sa mga gagamit ng Shifa. Lord, guide me. At sa mga makakasabay ko. Dahan-dahan lang tayo, syempre. Ang dami nating dala. So, about sa Shifa Customer Care Program, kung kayo ay bumili ng Shifa tires na kahit anong Shifa tires pa yan, at sa loob ng 3 buwan na inyong ginagamit na yung Shifa tires, ay nagkaroon ng problema na hindi nyo alam kung bakit nagkaganon. Halimbawa, nagkaroon ng bukol, na makapal pa naman yung gulong katulad nitong dala-dala natin, makapal pa to. Halos nasa 3 buwan pa lang naman din tong gulong na to. Inireport niya kaagad sa Shifa office. Kasi nga, so yun ay pasok sa Shifa Customer Care Program, which is, dapat, in 3 months na ginagamit mo, normal na paggamit, hindi siya tinamaan ng hazardous material like bubog, pako, or anumang bagay na magiging sanhi ng pagkabutas or pagkasira ng gulong. At saka syempre dapat hindi pa siya upod. At kung upod naman siya, hindi na siya pasok sa customer care program. Syempre kapag upod na yung gulong mo, kahit ano namang gulong na upod na, malaki na talaga yung chance na magka-problema na talaga yung gulong. Buti na nga lang at ang customer na nagka-problema sa gulong na to ay taga sa amin at subscriber ko pa. Kaya ako na mismo yung naghatid ng kapalit na gulong. Kaya kung kayo ay Shifa tire user at nagka-problema kayo, ipagbigay alam nyo lang sa Shifa Philippines Facebook page. Nang sa ganun matulungan din naman namin kayo, lalo na bago pa yung inyong gulong na wala pang halos 3 buwan na nagagamit at napapakinabangan. Handa naman kaming makinig kung anumang problema ng gulong na binili ninyo mula sa Shifa tires. Kasi ako sa experience ko ay nasulit ko talaga yung gulong na to, lalo ng mga biyahe namin. And aminado ako, nagkaroon din naman ng bukol-bukol yung harapan kong gulong. Pero ano na yan, manipis na. Sobrang tagal na rin na nagagamit ko yung gulong. Kaya ano pat bakit ko pa ipopost yun? Wala, nonsense na rin naman, talagang palitin na. So sana ay naliwanagan kayo about sa Shifa Customer Care Program. And ngayon na alam nyo na, sana ay ipagbigay alam nyo rin sa iba na gumagamit ng Shifa tires. At ngayon nga pala sa vlog na to ay yung mga paghahanda natin
para sa Cordillera Level 2. Ngayon na yung araw kung saan papa-maintenance si Beastie at kung ano pang mga kailangan natin paltan dito bago tayo sumabak. Aywa! Wait lang. Tigil muna tayo dito sa may Pililya. Check ko lang yung mga alaga ko kung anong sitwasyon. Oh, babait ah. O, doon na kayo uminom sa sa Antipolo. At nalimutan ko pala yung tubigan ninyo. Ay nako, pag nagmamadali talaga, ang dami nalilimutan. Nalimutan ko yung tubigan, saka yung mismong card nito. Pipicturean ko na lang sa bahay. Isasend ko dun sa mga bagong magulang nitong tatlo. Para makita nila na nakakadalawang vaccine na to. Next week, schedule na ulit ng vaccine ito mga to. Ayoko kasi talaga na ihatid sila ng hindi pa gaanong kompleto yung vaccine. Kasi para pag biniyahe ko sila, meron silang protection. At saka mahirap naman na kung kailan pagkabigay ko, saka dun sila nagkasakit. Ayoko ng ganun. Gusto ko healthy sila pagka ibinigay ko. 11:24. Dito na tayo sa Antipolo. Uulan pa ata. Naramdaman ko kanina para may pumapatak-patak Daan ko muna itong dalawa rito. Oh, ayun na. Dito na tayo. Iano ko na kayo. Hahabilin ko muna kayo. Isa pa lang yung maihahatid ko muna dito sa bagong magulang. Pero yung si Jomar kasi dito nakukunin yung isa. Dalawa iiwan ko dyan. Itong puti, dadaling ko na to. Ihahatid ko na to. Painumin mo na lang dyan sa loob yan ha. Itong isa lang papainumin ko rito. O, paalam ka na muna sa kapatid mo. Paalam na ikaw. Paalam. Bye-bye. Pasok na ikaw. Nilipat ko na yung gulong dito. At dito ko na nilagay itong alaga ko. Wag naman sana tayong abutan ng ulan. Dapat ngayon ko na rin dadalhin yung drone sa DJI Service Center sa Makati. Kaso tanghali na tayo Bukas na lang siguro idaan ko bukas. At meron pa naman tayong lakad bukas. Oh, okay ka lang dyan ha? Makikita mo na ang bago mong magulang. Uulan pa. Buti nakaabot, nandito na tayo. Hello. Labas na ikaw. Uy. Diyan mo na ikaw. Hintayin mo yung amo mo. Yan lang, dyan lang. Ito na ma'am yung replacement na gulong. Ito yung may diferensya. Yan may guhit, yan may bilog na yan. Yan. Uy, sumasama ka dyan. Kilala mo ba yan? Kung kani-kanino ka sumasama. Uy. Oh, may na nga, yan na nga. Sabi ko sa'yo. Paglilinisin mo pa ako. Uy, laro ka. O, yan na ang tatay mo. Ayan o, salubong. Sumalubong nga mo. Ano yan, dala mo? Ano yan? Asa yung paborito niya? Pengi. Ang pali. Hi. O, yan ang tatay mo. O. Hi, Luna. Saan ka talaga umiihi? Hi, Luna. Send ko na lang yung sa'yo, bro. Yung sa vaccine yan. Next week, babaksinan mo na ulit yan. Sige. O, yan ang bagong tatay mo. Diyan ka na makulit ka. Ano ba to? Binebenta mo ba to, bro? Hindi, bro. Kala ko binebenta mo Hindi ko dito. Check mo nga. Harap ah. Shh! Uy! Sumasama ka dyan. Tara, kataas-taas. Uy! Dito ka na? Wala mag-aalaga sa'yo dito. Asa nagtatago? Uy! Asa ilalim? Pasok na ikaw. Uwi na kayo. Ma'am, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Pakabait ka doon ha. O, diretso na tayo sa Team Botchog. Yun, buti umaraw na. Sumaglit lang yung ulan. O, peace bump, alagaan mong maigi yan ha. Dadalaw-dalawin ko yan sa'yo. Ito si Kambal. Gulatin ha. Walang gulat ah. Mukhang hindi ka nagkakapi ah. Happy New Year. Sa akin yan? Ay, Sa akin Ay, ano, pasok mo? tiklop. Happy New Year po. Alright, dito na tayo. Tagal-tagal nitong hindi na maintenance ah. Ayun umano na ulit yung yung welding wala na Binaklas na ni Master Kambal. Tingnan nyo naman ang naging biyak Grabe Angat na talaga Sarap. Pwede pa to. Pwede pa yan, wala pa tayong pambiling bago Magkano kilo niyan? 20 lang. 20 kilo. So habang dadalhin pa si Beastie dun sa pagwe-weldingan mismo, yung sa mismong chassis na pinagkakabitan ng bracket, pakita ko muna sa inyo yung mga dala-dala kong gamit na papalitan natin kay Beastie. Siyempre, number 1, hindi pwedeng hindi mawala ang belt.
Belt ang una natin papalitan para bagong-bago, fresh na fresh pagdating natin ng Cordillera. Bumili na rin ako ng slider piece, madami ito eh. Pero isa lang naman yung gagamitin. Ayan, slider piece. Palitan na rin natin ang brake pad. Ito, matagal ko nang binili. Talagang reserva ko to para pagkapapalitan na. Oo, ito, papalitan na rin natin ng fuel pump filter. Siyempre, dahil nabengkongan tayo, papalitan na natin ng ilaw. Ilaw ang papalitan natin. Ito, pang malakasan na talaga to. Ito yung gustong-gusto kong ilaw talaga. Nakita ko na kasi to sa isang kaibigan dito na merong nakalagay na ganitong ilaw. Napakalakas. Ito, nabili ko lang to sa isang kaibigan ni Patrick na napanalunan sa isang Christmas party. Binenta sa akin ng kalahati yung presyo. O ba, syempre, pinatos ko na kaagad. Ang laki ng natipid ko rito. Tingnan nyo naman, oh. Wow! Sigurado namang hindi na tayo mabubulag nito sa Cordillera. Kahit yung sa likod natin, kitang-kita yung harapan. Ito, fog lamp. So, sinabi rin sa akin pala ni Patrick na hindi pwedeng switch na nakalagay sa akin. So, binilang ko siya ng tri-switch. Ayan, oh. So, itong ilaw kasi na to is merong 7 modes. So, mamaya papakita ko sa inyo pagka naikabit na. Kaya ito yung biniling switch para dun sa 7 modes na sinasabi nila Patrick at ni Kambal. Siyempre, kailangan rin natin palitan yung brake shoe. Ito, Makotong binili kong brake shoe kasi halos pigang-piga na ako mismo dun sa brake lever and mahina na. Tapos, sagad na rin yung sa mismong adjustment dun sa mismong preno sa likod. Ito, pinadala sa akin. Ang tagal na nito. Ngayon ko lang siya marireview kasi ngayon lang naman tayo magme-maintenance. Galing to kay Sir Limuel Gilamon ng Cebu Bismin Marketing Corp. Bismin Wholesale Sales. Sila rin yung distributor natin ng Shipa tires sa mismong Cebu, sa buong Visayas. Ayan, like nyo na lang and i-follow nyo. So ito, alamin natin kung ano bang laman nito. Oh! Quantum D-type roller, Japanese Teflon. Oo, isang 12G tsaka isang 14G. Mamaya makikita nyo pag kinabit na ni Kambal to. So ano bang pinagkaiba nito dun sa regular na roller na bilog? So sabi ni Kambal, mas matagal daw to magamit kasi hindi siya agad-agad basta nauupod. Hindi siya nagkakaroon ng kanto kasi may kanto na siya. Ganun yun. Hindi, mamaya papaliwag ni Kambal ha. Siya kasi yung may experience na ito yung gamit niya hanggang ngayon, ganito pa rin daw yung gamit niya sa motor niya. So ito, meron pang isang nagpadala sa atin from Hong Kong. Galing kay Sir German Choi. Alamin natin kung ano ba laman nitong galing Hong Kong na to. Siguro naman, magagamit natin to sa pagmumotor. Wala nga namang hindi magagamit to. Or sa pagbablog. Ito yung kagandahan kasi, pagka may mga bago tayo na gamit, sa motor man or sa pagbablog, na-share ko sa inyo kung para saan ba. Tsaka kung anong benefits. Uy! Mukhang mamahalin to ah. Plastic. Walang laman. Wala nang hangin. Naubos na yung hangin. Pero ito yung laman. Oh, Dislok. BP6. Kranz. Dislok na BP6 yung model. Ito. Actually, meron ako ganito dati pero hindi siya ganito. Kranz. Yung mga nabibili lang natin dito sa Shopee. Na pagka inilagay mo siya sa disc brake as lock, pagka gumalaw, mag-a-alarm siya. Ang alam ko, nakakita na ako nito, ano to, may pagka-high-tech kasi meron tong app, ayan na, meron na nga nakalagay, mobile app controller. May da-download ka na app sa cellphone, which is makokontrol mo yung mismong lock, yung alarm niya. Tapos meron siyang kasamang ganito. Ang alam ko, ito ay parang palatandaan na nilagyan mo ng lock. Para hindi mo malimutan, once naalis ka, syempre baka biglang umalis ka kagad, nakalock pa. Tatlong ganito. 3 susi yung kasama, tapos meron siyang code na nakalagay. So itong code na to, para to halimbawa, itong 3 susi na to nawala, pwede kang mag-message or mag-email sa support mismo ng Kranz para gawan ka ulit ng panibagong susi gamit yung code na to. Siyempre, iba-ibang susi yan, hindi naman pwedeng pare-parehas lahat ng susi ng mga Dislok na ginawa nila. So ito yung module niya. Nandito sa mismong ilalim, ayan oh. Natatakpan itong mismong cover na to, which is metal. Alin lang naman yung kailangan. Dito pala sa loob mismo yung module. Ito yung mismong nag-a-alarm. May baterya sa loob, pero naka-plastic pa. Lithium CR2 na 3 volts. Ito yung kanyang battery. Ewan ko kung gaano katagal to. Pero syempre, depende pa rin sa paggamit nyo
kung gaano itatagal ang mismong battery na to. Ang kagandahan sa Dislok alarm na to, sa mga nabasa ko ha, sa website nila, yung module niya, katulad nito, pagka nagka-problema, pwede ka ulit bumili ng bago. Pag nawala yung mismong itong lid or yung cover, pwede ka ulit bumili sa kanila. Unlike kasi dun sa dati kong gamit, yun na yun. Pagka nasira yun, papalitan mo na ng bago. Bigat nito ah. Ang alam ko, ang presyuhan nitong Dislok alarm na to, nasa 4,000 to 5,000 pesos. Pero secure ka naman talaga yung motor mo dito. Ito kasing stainless steel nila is hindi kayang putulin mismo ng lagaring bakal. Kung mapuputol man ito ng lagaring bakal, siguro nakailang lagaring bakal ka bago mo maputol. Solid oh. Okay na, nakabit na natin, ay balik na natin sa dati. And dinownload ko na rin mismo yung Crunch app dun sa mismong website nila. Dahil dala ni Patrick yung motor ko para ipa-welding, eh dito sa motor niya natin testingin. Pag tumunog na to, pagka ginanyan nyo, ayun tumunog, try natin i-connect sa mismong app. Ngayon, pagka na-detect na mismo nung app, set nyo lang yung password at saka name ng ng Crunch device. Ayun o, tumunog na. Ito na yung information na makikita nyo mismo dun sa app. Volume, 10%, lakasan natin. Alarm. Ayun o. Sensitivity, movement, 90%, shock, 70%. Okay. Timings. Alarm time, 10 seconds. Pre-alarm time, 5 seconds. Yung pre-alarm time, yung pagsaset natin. Saka siya mag-alarm. On, off, trigger record. Ito, 100% level battery. Ito yung mismong app. Ito yung kagandahan sa Dislok na to kasi high-tech. Kumbaga may app siya. Unlike dun sa binili ko dati, is talagang lang siya. Dislok alarm, wala siyang app na ganito. Lakas ba? Ganyan siya kalakas. So 10 seconds yung itatagal niya. Depende sa sinet natin dun sa mismong app. So bago siya mag-alarm, tutunog siya ng 5 na beep bago siya mag-alarm. Pagka ginalaw natin, 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Agad din namang namamatay kapag tinanggal na natin mismo yung Dislok alarm. So pakita ko sa inyo yung gamit nito. Ha? Ito yung parang reminder na naka-Dislok alarm ka. Lalagay mo to dito. Tapos saka mo dito ilalagay. Ayan. Tapos etong kabila, lalagay mo sa kung saan mo mabilis makikita. Like dito sa lever. Ibig sabihin, pag nakita mo to, reminder na naka-Dislok siya. So, tatanggalin na natin. Ang tanong kasi bro, may magnanakaw pa kayo ng motor ko. Yun naman ang tanong dun eh. May magkaka-interest pa ba sa motor ko na nakawin yun? Nakakabulahaw na ang kapitbahay So kanina doon sa Shipa office, nag-request ako mismo nitong tube. Bakit ako nag-request ng tube? Tubeless naman yung ating gulong. So for emergency purposes lang naman pagdating ng Cordillera. Kung halimbawa nabutasan yung gulong natin at hindi na kaya natin ng tire sealant or kung ano mang pantapal, kailangan gamitan na natin ng tube. So ang tubeless is pwedeng lagyan ng interior or tube. Pero ang tube type, hindi mo pwede siyang gamitin sa tubeless mugs. O, nakakaintindihan. Tubeless, pwedeng gawing tube type. Tube type, hindi pwedeng gawing tubeless. Doon sa mismong paglalagyan sa mugs. Okay? Kasi ang akala ng iba, pare-parehas lang yung gulong. Na tipong kapag naka-mugs ka dahil tubeless, pwede na rin natin salpakan ng tube type na gulong. Mali po. Hindi po pwede yun. Meron tagas na hangin yun. Kaya kung mapapansin nyo, kung ganun ang ginawa ninyo, malamang sa malamang, lagi kang nawawala ng hangin. Tapos ang gagamitin natin ngayon ay itong langis na speed metal. Ito yung bago which is yung Z8 na 10W-40. So yung kalimitan natin gamit is Z2 na 15W-50. Ito naman yung bago. Testingin natin to. Ano, Master, anong problema? Ano pang kailangan paltan bukod dun sa mga dala-dala ko? Motor! Yun ang mahirap pagka motor na yung papaltan. Baka pwedeng mayroong magpapautang dyan na walang interest. Pwede naman. Clutch. Wala yung Lining? rubber. Ha? Lumuwag siya. Kaya siguro iba na yung pakiramdam ko kay Beastie. Ah, yeah. Sana kita sa camera. Meron na siyang... Aray ko, putang ina mo. Wala niya ka naman eh. Wala, hindi. Mainit. Hindi. Maraming grasa na yung
Merong ano, may biyak. Luwag na yan, no? Ah, okay. Sige, papalitan na natin yan. Boss Patrick, alam mo na. Clutch lining. Kung ano mga kailangan at dapat palitan. Para wala tayong problema. So, binaklas na rin ni Master kambal ang harapan ko at kakabit na rin yung ating bagong ilaw. Napakaganda ng ilaw. Matetest niya. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kalakas. Maraming salamat kay Harley Ilagan sa pagbenta sa akin sa murang halaga ng TDD na Night Ranger. Actually, i-search nyo ha kung magkano yun. Ang bilis ng in-order na lining ni Patrick ha. Nandito ka agad ha. NCY, pang Honda Beat FI 110. Abo, ito 12G. O di ba matagal ka na nagamit nito? O anong pinagkaiba ng ganyang bola o fly ball dun sa nakasanayang bilog? Mas ano yun, mas yung bilog kasi mas mabilis mapudpud. Ito hindi, umaangat kasi ito. Hindi siya. Gano'n nakatagal yung ganyan mo? Tagal na. O sige, Kasi pakita ito mo. umaangat yan, umaangat. 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 O. Ayun, nakita mo yung kanto na to. Oo. Ayun yung nakaano sa kanto na yan. Ah. Mas bababa lang siyang ganyan. Hindi siya gumugulong kaya hindi siya ganun napupudpud. Ah. So, hindi na siya maano kasi may kanto na eh. Hindi na siya magkakaroon ng kanto. niya. Oh, ayos din yung idea na yun. No? Nilagyan na nila ng kanto. Nasa ganun, di na mauupod dun. Ah, slider piece. Ang roller na panay kanto. Oh, bagong belt. Ha! Taiwan pala tong NCY. Ay, basta Taiwan, alam niyo na, maganda. Magandang klase pag Taiwan. Kala mo siya yung nag-welding ah. Tinitik-tik ah. Matibay na yan ha. Hindi nabibigyan ng Cordillera yan ha. Tingnan nga natin ang ating filter. Gago. basta mapagana silaban mo eh. Akin na yung Aerox mo dyan. Malinis pa yan, pwede pa. Balik mo na. Meron naman dyan eh. Puti ito. Ah, puti nga no, maputi pa. Yun, wala na, itim na. Oh, tao! Tao sa gabi. Ano, kamusta? Oo. Ano ba yan? Oh, ilako mo muna, oh, benta mo yung produkto mo rito. Oh. Soya, pinakamasarap. Favorite ng boss ko. Boss na pala tawag sa'yo eh. Ano pang meron dyan? Meron pa bang ano? Pag sa video po sa tawag. Ah, hinahaluan mo na dyan ng sago. Yeah. Pag walang camera, sabi mo na sa'yo, hoy! Hindi, meron to request sa akin nung bago ako kumano sa akin yun eh. Kaya lang, kukunin ko lang. Oh, yung hinihiling mong t-shirt. Hindi ba gusto mo to? Paano yung parinig mo nun ha? Oh. Like, oo eh. Kasya ba sa yan? Pagkakasyahin! Hindi, kasya. Sakto naman yata. XL yan. Yun, stretchable. Meron na akong ano eh. Meron na akong kulay green yan. Binigay na sa akin eh. Oo nga. O, yan yung hinihiling mo sa akin ha. Hindi nga, kailangan mo ba ng ano, ng kapote? Eh, kung meron man darating. Yeah. Mga parinig eh. No? Eh, mahihain talaga ako. Mahihayin pero may Ano kakapalan. dyan, boss? Ha? Magkusa na mo. Hindi, nakita niya kasi, pumunta siya kasi dito kanina. Sa tinignan niya, kapote. May nakita nga agad siya. Ako na muna. Hindi ko naman gagamitin eh. Kaya? Oo. Ito nahihiya pa ko. Kailangan mo yan. Ayan, kunin mo yan. Kaya, boss. Dapat pag bumabagyo, nakikita kita nagtitinda rito ha. Maraming salamat ha. Ay! Tapos ka talaga. Pero daw, sombrero, kompleto na. Bahay na lang. Bahay pati daw eh. Kuha pa, libre, libre. Alam mo kung paano ka magkakamotor? Benta mo to. Dig pa ako, nakaginto. Tago. Bro, nakita ko, bibigyan ko sana ng immortal kaso may belt bag na eh. Hey, tutusin lang boss, pasira na talaga to. Pasira kasi to boss eh. Masiraan na ba yan? Hindi, mukhang maganda pa eh. Mukhang aabot pa ng 1 taon to eh. Tinahi ko na lang to eh. Malapit na matapos si Beastie. Kay Mimi yun na to. Oo, pagdali ko dito. So sige, pag ano, uy! Gold runway pala to ibibigay ni Boss Patrick eh. Kay Mimi yun na to. Pagbalik ko na lang. So dahil ito yung gagamitin natin, 10W, tinanong ko kay Patrick na okay daw to sa lamig at saka okay sa init. Dahil sa kabundukan tayo pupunta, sobrang lamig doon, hindi kagad to mahihirapang mag-start. Oo, yan. Ito nga palang gagamitin natin ay synthetic. Ayan o. 800 ml, which is meron din naman ito 1 liter kung 1 liter yung kailangan nyo. Clear na clear. Pagkatapos, black na black.
Yan ang palitin, brake shoe. Sagad na eh. Yan, nabili kong brand na yan. Okay yan. Makoto. Napalta mo na rin pala yung harap. Manipis na nga, no? Ay, oo. Palitin na rin talaga. Adjusting ng ilaw. Ang taas, ha? Parang gusto mo nang bulagin yung kasalubong ko niyan, ha? Oh, boom. All goods na si Beastie. Naikabit na at napaltan na ang kailangan paltan. Uy, nagbiblink. 1 bar na lang, ha? O, tingnan nyo yung ilaw ko, ha? Boom. Floodlight na dilaw. Floodlight na puti. Pag pinagsama, warm. Pambulag. Mamaya matetesting na natin yan. O, paano? Salamat. Bye-bye, madam. Salamat. Bro! Thank you. Bye-bye. Nakakaya tuloy buksan eh. Sobrang liwanag eh. Pero yung yung floodlight kasi, kanina tinesting ko na doon ako mismo sa harap nitong motor. So hindi siya nakakasila or nakakabulag kahit na may kasalubong. Pero pag itong isa, yan, talagang bulag ka. So yung 7 modes niya, yung kumbaga combination ng kung alin yung bubuksan mong ilaw. 1, isa, tapos 2, yung pangalawa, 3, tapos combination ng dalawa-dalawa hanggang sa magsabay-sabay yung tatlo, 7 combination. Alas 10 ng gabi tayo natapos. Pero sulit naman ang pag-iintay sa mga ginawa ni Kambal at saka ni Patrick. Ayos na, napalitan na rin ang preno. Yung harap nga lang, kailangan muna natin i-break in yung disc pad. May lakad pa tayo bukas, kaya sa Antipolo muna ako uuwi. Subukan na natin tong ilaw sa may parting Sumulong Highway, kung saan dun yung madilim na parte. At lalo na kapag pauwi na tayo dun sa may mabitak, makikita natin to mismo pag pauwi na. Aywa. Okay, nakabili na ako ng aking pang surprise. At sana lang abutan ko yung mismong isusurprise natin dun sa bahay. Dahan-dahan lang ang cake natin. Baka bumangking din. Malapit na tayo. Challenging ang pagbibit-bit ko nito. Mukhang nandito naman yata. Mukhang hindi pa umaalis. Uy, wag ka maingay. Nahihirapan ako. Kasi ba dito? Hello? Tao po! Ah, andito ka pala!